Good morning po sa ating lahat, mga minamahal kong kapatid, mga minamahal kong kababayan. Lahat po tayo mahal ng Panginoong Hesukristo, no? At kung ikaw naman ay isang tao na katulad ko na tumanggap sa Panginoon as His personal Lord and Savior, we are already blessed. We're not going to be blessed, but we are already blessed because of what He has accomplished on the cross of Calvary. Okay? So ito po ang gusto ko pong sabihin ngayon. Alam nyo, let's go back to the basic. No? Let's go back to the basic, yung born again experience po natin. At makikita po natin doon bakit ka naging born again. Makikita mo roon bakit ka tinatawag na ipinanganak na muli. Ano yung ebidensya ng iyong pagiging ipinanganak mo muli, no? Makikita po natin dito. Okay, wag na po nating aksayan ng oras. 1 John chapter 5. Okay, ang verse po natin ito, 1 John chapter 5. Okay? So, makikita po natin dito yung assurance po natin. Makikita po natin sa 1 John chapter 5, verses 11 to 12. Verses 11 to 12. Okay? May mga ibang talata pa tayo mamaya. So, hold on to your seat, okay? And the testimony is this, that God has given us eternal life, and this life is in His Son. Yun pala yun. Yung buhay pala na meron tayo ngayon, yung bagong buhay pala na meron tayo ngayon, dahil doon sa anak ng Diyos, si Hesukristo. Bakit natin nasabi yun? Sapagkat siya ay namatay sa krus para sa atin. Sapagkat siya ay may ginawa doon sa krus para sa atin. No? That's why we belong to Him right now. At ang buhay na ito ay nandoon sa anak ng Diyos na namatay para sa atin. Yun ang eternal life. Okay? Tingnan natin to. Practical na verse. Okay, verse 12. He who has the Son has the life. Merong definite article na di. He who has the Son has the life. Okay? He who does not have the Son of God does not have the life. Makinig pong mabuti. Over religion, makikita mo, kilala namin si Jesus. Sasabihin nila. Dahil binabanggit din naman yung pangalan ni Jesus. No? Yung iba nagbabanggit na sila ay kay Jesus daw. Pero hindi po naman doon nakukuha yun eh. Ang nakukuha lang po yan doon sa, ang tanong na isa lang, yung pinagkatiwalaan mo ba si Jesus sa iyong salvation? Ganito po yan, naniniwala ka ba na yung ginawa ni Jesus sa cross ay sapat na upang ikaw ay maligtas? Na yun lang ang sukatan mo, na yun lang ang patayan mo, na yung biyaya lang niya, ang pinaniniwalaan mong tanging daan para makapunta ka ng langit. Tandaan mo na bubuong kanyang dugo sa cross for nothing. Okay? Not for nothing ako sana. Nabubuo ang kanyang dugo sa cross, hindi dahil sa parang wala lang, kundi nabubuo ang dugo niya sa cross dahil may something na napakahalaga, no? Na siyang pinapatungkulan tungkol doon. No? Nabubuo ang kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo para tubusin ang sanlibutan. Napaka-importante po niyan. Kaya nga po sabi ng aklat ng Epeso, hindi dahil sa mabubuting gawa natin, kundi dahil doon sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Kaya tayo naligtas. Amen? Amen? Napakahalaga po nung ginawa niya sa krus. Kaya yung mga nagsasabi ngayon na kilala namin si Jesus, namatay sa krus, ganun lang. Pero hindi ka naman naniwala na sapat na yung ginawa niya para maligtas ka. Mapapahamak ka pa rin. Sapagkat naparito ang anak ng tao, sabi niya, hindi upang mapahamak ang sinuman, kundi para iligtas ang sinuman. Pero ang problema, hindi mo kinikilala yung ginawa niya sa krus. Yung po napaka-importante po, nakikilalanin mo na sapat na yung ginawa niya sa krus. Magkaiba yung kikilalanin mo yon, check, pero magkaiba yung sapat na yon. Kasi marami ngayon, yung mga ibang reliyon, naniniwala na matay si Jesus sa krus, pero sapat na ba yon? Hindi daw. Kailangan ng mabubuting gawa. Reliyon, yan talaga ang pinakamalaking paraan ni Satanas upang linlangin ng tao sa panahon ngayon. Relihiyon. Okay, tingnan po natin mabuti ito. May mga verses pa po tayo dito. Tatalon tayo sa 18. Okay, basta nasa 1 John chapter 5 tayo ha. We know that no one who is born of God sins, but he who was born of God keeps him, and the evil one does not touch him.
we know that no one who is born of God sins. Pag na-born again ka na, nagkakasala pa rin tayo. Pero, ang ibig lang sabihin nito, pag nagkakasala ka, may Holy Spirit ka na, nare-remind ka na mali yun. Ibig sabihin, pag born again ka na, parang yung kasalanan, parang hindi na ganun ka-attractive sa'yo. Wala ka ng gana dito. No? Parang, that's it. No? Pero hindi ko sinasabi hindi ka na nagkakasala. To say that is a hypocrisy. Hindi po tayo hypocrite. Nagkakamalit, nagkakasala pa rin tayo. Pero may nagre-remind sa atin ng ating new nature. Yan ay ang Holy Spirit. Nire-remind niya tayo na, hey, bagong nilalang ka na. Hindi ka na yan. Hindi ka na yun dati. Nire-remind tayo. Not to convict us. Minsan lang po yung conviction nung naborn again tayo. Pero ngayon, the Holy Spirit keeps on reminding us through the Word kung sino tayo. Kaya mahalaga po, nagbabasa-basa po tayo ng aklat na ito, ng Bible, sapagkat dito natin makikita yung mga reminders ng banal na Espiritu sa atin sa bawat araw. Kaya I suggest, before opening it, pray first, no? Lord, lead mo po ako ano yung gusto mong sabihin. Napakahalaga. And be excited upon opening this every morning. Dahil sa totoo lang po, hindi naman pare-pareho ang umaga. Right now, napakainit po. Napakainit po. Talagang parang nakakahapo. Tapos yung tubig, yung supply ng tubig, naglolo ko pa parang from mahina. Tapos minsan nawawala pa. No? So talagang wow. Pero alam niyo, we have overcome the world. Ayan, no? Sino yung naka-overcome sa world? Di ba? Sila yung mga, okay, punta tayo sa taas. Maganda to sa taas. Who is the one who overcomes the world? But he who believes that Jesus is the Son of God. Okay, 1 John chapter 5, verse 5. Na-overcome na natin ang world. Hindi dahil sa gawa natin, kundi dahil sa ginawa ni Christ para po sa atin. Mabalik po tayo dito, no? 1 John chapter 5, okay, talon po tayo ng verse 19. We know that we are of God, and that the whole world lies in the power of the evil one. Okay, alam natin na tayo ay mula na sa Diyos, at ang buong mundo na hindi pa nakakilala kay Kristo, okay, ay nagmumula pa rin sila sa dyablo. Kaya nakakapagtaka po yung ibang mga born again na nakikipagtalo sa mga hindi mananampalataya. No, huwag kayo makikipagtalo sa kanila sapagkat hindi nila kayo mauunawaan. Maliwanag ang banggit ng Biblia, yung mga tao na wala kay Kristo, hindi tayo mauunawaan. Kaya huwag natin silang i-condemn. Do not condemn them. Huwag kayo makikipagtalo, bagkus kausapin nyo sila ng may biyaya. I-introduce ninyo si Jesus. I-introduce ninyo yung solusyon, ang Panginoong Jesus. Hindi ninyo i-introduce yung, gawin mo to, gawin mo yan. Hindi po ganon. Lalo kang lalayuan yan. Okay? Lalo kayong lalayuan yan. Iba talaga pag yung person ni Kristo ang iyong binabanggit, ang iyong isineshare. Sapagkat very attractive. Tandaan nyo dati si Moises, pagkagaling po niya ng Mount Sinai, siya po ay bumaba. Tapos, di ba, nagniningning yung kanyang pagmumukha, no? Natakot yung mga tao, eh. Yes, glory ng Panginoon yun, pero fading po yun. Pero nung si Jesus Christ dumating po dito sa lupa, nanggaling din po siya sa bundok, nung nakita siya na ispatan siya ng mga tao, sinusundan siya ng mga tao. Yes, Jesus Christ is the person of grace, and Jesus Christ is grace personified, and grace is very, very attractive. Very, very attractive. Gusto lang takpan ni Satanas sa mga mata ng mga hindi mananampalataya para hindi nila makita yung kagandahan ni Jesucristo. Na talagang if you have Jesus, kasi iba na ang pananaw natin. Kaya napansin nyo, iba yung pananaw na natin doon sa mga hindi mananampalataya. Kasi we have Jesus na. Yun po. Kaya sila wag natin ikukondem. Ipakilala rin natin si Jesus sa kanila. Wala tayo sa ng condemning but sharing, okay? And we know that the Son of God has come and has given us understanding so that we may know Him who is the true. And we are in Him who is true in His Son, Jesus Christ. This is the true God in eternal life. Little children, guard yourselves from idols. Yung idols dito, anything or anyone na makakapagpalayo sa iyo sa Diyos. Pero I believe, dahil we belong to Christ Jesus now,
Alam ko, sa puso natin, isa lang ang nakadambana, si Jesus na nagmamahal at patuloy na magmamahal sa atin magpakailan-kailan pa man. Ka-good vibes ka na ba? Kung hindi pa, pakiclick po ang notification bell para maging ka-good vibes ka na. I-share mo ang video ito. Upon sharing this, you're not just sharing this video, but the love of Christ to the whole world. Maraming pong salamat and God bless sa ating lahat. Thank you po.